Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo ulit sa ating channel, Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung pagpapatuloy po ng nilalaman po ng Rule 38, no? Restrictions and Limitations under Republic Act 11917 of the Private Security Services Industry Act. So, sa pagpapatuloy po nito ng ating talakayan, ang tatalakayan ay yung nilalaman po ng Section 147. So, ano po ba yon? Instances when rifles may be allowed by for private security agencies and company guard forces. No? Kasi dun sa nakaraang talakayan sa Section 146, sinasabi diyan, may mga pagkakataon na pinapayagan po ng Director CSG, no? So yung pagdadala ng rifle. So ito po ay nakapaloob sa Section 147. So ano po ba ito? The following are the instances. No, ito po yung mga pagkakataon, no, na pwedeng payagan, no. The following are the instances when rifles as provided under the preceding section, dun sa Section 146, may be allowed for private security agencies and company guard forces. No, so ano po ba itong mga pagkakataon na to? So sabi diyan, number 1, mine site deployment, no? Dun po sa mga minahan, especially kung yung area na yan may mga tendency or merong mataas na antas ng insurgency, no? So mine site deployment, mga minahan po, no? Power plant deployment. Okay? So lalo na po kung merong base sa crime statistics, merong mga intelligence report diyan ng sabotage, no? Pananabutay ng mga armed groups, no? So, yan, meron po yan, no? Power plant deployment. Critical infrastructures, no? Vital installations, di ba? So, ginagamit po yan, no? Yung mga highly critical area. Okay? So, yan nga, tulad yan, power plant, cell sites, no? Mga government installations na kung saan may nag-hire sila ng private security provider or agencies. Okay? So, escorting and securing large amounts of cash or valuables, di ba? So, makikita niyo minsan sa mga armored, no, may mga ganyan din po. Okay? So, mga ina-allowed po nila yan, rifle. Okay? So, upsurge of lawlessness and criminality as determined by the PNP. Okay? So, kung merong mataas na antas, no, base sa crime statistics nila, merong mataas na antas ng insurgency. Okay? Rebel groups, presence of criminal elements, rebel groups, no, terrorist organization, or any armed group, no? So, ina-allowed po. Okay? Kasi yung mga rifle na yan, di ba? Mas mahaba, mas malalakas po ang ano niyan. Okay? So, number 6, other facilities which by nature of their business, di ba? Personalities and security conditions in the area of deployment merit the deployment of the said arms, no? Yung rifle nga. Di ba? So, yan po yung mga sitwasyon at actually sa mga ilang mga installation under section 149 may mga ilang sitwasyon na pinapayagan yung mga military type weapons, no? So basically yan yung mga complex complex provision na yan. Kung may mga ganyan man, basically ang security agency ay dapat magbigay ng notice at ipaalam sa PNP SOSYA through the FEO kung sakaling kailangan nilang mag-deploy ng ganong firearm. So dapat meron po yung notification from the PNP SOSYA, no? Alam po dapat nila yan, dapat may proper coordination po. Yun po yung wag nating tatanggalin. Okay? So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.